umaga po sa inyo lahat. Good morning! Yan, napakaganda naman ng ating pong pulong-pulong ngayong araw na to. At kita ho natin lahat ng ating mga kapitbahay ay naglabasan. Of course, ang ating mga bisita nandito rin. Bago tayo magpatuloy, ay nais ko rin pong batiin ang ating fair ladies. Palakpakan natin ang pinapumunuan ni Ate Glo. Andyan kasama natin ang RCAP na kanilang presidente, Saturn Mirabite. Palakpakan din natin. Ang lahat po ng ating mga presidente na iba-ibang asosasyon ng Barangay San Antonio. Andito rin, palakpakan natin ang mga presidente. Kasama natin ang presidente ng Basaof. Palakpakan natin si Robert Legaspi. At of course, sa ating pong pamunuan ng Area 7, sa Area 7A, si Leo Pareño, palakpakan natin. At si Berting de la Cruz, palakpakan natin. Nakita ko si Mang Berting kanina. Ayun, Mang Bert. Sa Area 7B, si Val Valles, palakpakan natin. At sa Area 7C, si Jonas Vargas, palakpakan din natin. Ngayon, umagang ito ay una-una, ako yung ipapasalamat. Napapasalamat ako sa oras na binigay ng ating mga kakapitbahay, sa ating mga miyembro ng Area 7. Lahat po na nagpunta dito ay ako yung ipapasalamat. Okay lang yan. Huwag nyo na tingnan yan. Dito na kayo tumingin. At sa oras na binigay nyo, gaya sabi ko kanina, bagamat umuulan kanina, ay hindi ko kayo nagkatubiling pumunta. Tulad ng fair ladies, alas 7 pa lang yata, nandito na kayo para dun sa ating feeding. So maraming salamat sa oras na binigay nyo. Ngayong araw na to, ay nais kong formally introduce din ang aking mga kasama. Nais kong i-acknowledge ang mga taong naging bahagi ng pagbubuo ng tinatawag nating YES Team. Kasama natin, of course, syempre, ang ating pong mga opisyales ng Barangay San Antonio na alam ko napakalaking tulong na ibibigay sa YES Team. Mamaya ko lang pakikilala ang kanyang barangay captain, pero mga kagawad ng ating Barangay San Antonio na sumusuporta sa YES Team ay kasama din natin. Isa-isayin ko po ang ating pong kagawad ng Barangay San Antonio, Kagawad Mau Gutierrez, palakpakan natin. Kagawad Mel Basco, palakpakan natin. GM Basco, GM ladies. Andyan din po si Kagawad Ray Campal Sirojano, palakpakan din natin. At of course, dito po sa ating YES Team, gaya na sabi ko kanina, nais ko isa-isa ipakilala dahil mas intimate sana ang inyong pagkakakilala sa kanila sa aking pagkakakilala sa aking mga kasama. Ito po'y nabuo ng pagsasama na hindi dahil lang gusto namin magsama-sama, kundi kami po'y naniniwala sa isang hangarin para sa ating lungsod. Una-una, ang ating pong barangay captain ng Barangay San Antonio. Hindi na siguro masyado kailangan ng introduction dito sa tao na to dahil nakita nyo naman po ang serbisyo na binigay niya dito po sa inyong barangay. At nakakasiguro po ko sa tulong, sa sipag niya at sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, marami po tayo masiservisyon at matutulungan sa pangalawang distrito. Palakpakan natin ang ating kapitan at ang susunod na magiging konsyal, Kapitan Paul Casale. Ito naman pong susunod, gaya ng sabi nga ni Congressman kanina, napakahaba na rin po ng serbisyo ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama nagsilbi ng 9 na taon bilang konsyal Jess. Ang kanyang ina ay matatapos na po sa 9 na taon ng serbisyo para sa lungsod ng Parañaque. Doon pa lamang, bibilangin nyo, 18 taon na po ang serbisyo ng kanilang pamilya. Alam nila, ibig sabihin, alam nila ang ginagawa nila at naniniwala ang ating taong bayan dahil tuloy-tuloy ang suporta na binibigay sa kanilang pamilya. Walang iba kundi ang ating susunod na konsyal, Jackie Bustamante Mendoza. Pero mga susunod, needs no introduction. Titingin lang kayo sa court ninyo, kilala niyo na itong tao na to. 9 na taon na rin po nagserbisyo bilang konsyal at ngayon po magbabalik dahil marami pa siyang gustong gawin para sa ating lungsod. At sa 9 na taon na pinakita niya,
Isa siya po sa mga pinakabata, if not pinakabata yata naging konsehal nung panahon na yon. At magbabalik po ang ating kaibigan, palakpakan natin si Konsehal Jovan Esplana. Ito naman, papakilala ko po sa inyo, matagal na rin po nagsisilbing barangay captain. Alam niyo po yung barangay Don Bosco? Barangay Don Bosco? Okay. Itong taon to ay marami na pong award ang kanya po natanggap bilang barangay captain. Marami na po siyang naibago at napakaganda ng barangay Don Bosco. Pag kayo po yung napabisita doon, makikita niyo na po ang improvement sa mga pasilidad, yung basura, wala na kayong makikita, ang creek malilinis, ang kalye maayos. Siya po ang may dahilan kung bakit ang barangay Don Bosco ay napakaganda at nagiging model barangay. Hindi lamang po sa lungsod ng Parañaque, kundi sa buong Pilipinas. Siya rin po ang ating, hindi lamang po presidente ng Liga dito po sa lungsod ng Parañaque, kundi siya po ay ang presidente ng Liga ng mga Barangay ng buong NCR. Palakpakan natin ang ating susunod na magiging konsehal, Kapitan June Virata. Ito ating namang bagong kasama ay nagmula po sa Barangay San Martin de Porres. Alam niyo po yung San Martin de Porres? San Martin de Porres, yung alam niyo yung FTI? Yan, malapit yan dyan. Ito naman po, ganun din po, katulad ng mga kasama ko, matagal na rin po ang kanilang pamilya sa serbisyo publiko. Ang kanyang ina ay nasa pangatlong termino na rin po bilang barangay captain ng San Martin de Porres. Ganun din ulit, makikita nyo napakalaki ng kanyang pong kontribusyon at binago sa San Martin de Porres. Ngayon, siya po ay abogado at nais maglingkod sa ating mga kababayan. Nais niya ipagpatuloy ang serbisyo ng kanilang pamilya. Kaya kasama ho natin ang ating butihing kagawad, magiging konsehal, Maitor Singson. At ito naman po, kung last election nakita nyo, siya po ay sumubok na rin po. At ngayon natutuwa po ang buong YES team dahil magkakasama na po kami ngayon. Siya po ay naging coach ng ating coach ng basketball at nais niya po maging ipagpatuloy ang pagiging coach niya. Hindi lamang po sa basketball, kundi sa mamamayan ng lungsod ng Parañaque. Palakpakan natin si Coach Binky Favis. At ang bagong dating at belated happy birthday sa kanya. Palakpakan natin belated happy birthday sa ating kaibigan. Ganon din po, makikita nyo, common denominator, ang pamilya po, napakatagal na po nagserbisyo sa serbisyo publiko. Ang kanya pong lolo, nanilbihan po bilang senador, ang kanyang tiyuhin, kasalukuyang senador, ang kanyang ama, matatapos na po sa ika-9 na taon bilang konsehal ng lungsod ng Parañaque at nais niya po ulit ipagpatuloy ang serbisyo ng kanilang pamilya. Walang iba kundi ang ating kaibigan, palakpakan natin magiging konsehal, Wahoo Soto. Birthday niyan kahapon. At siyempre, ang magiging partner ko, ang aking magiging kasama of course ang ating mga konsehal sa pagpapatakbo at papaunlad lalo ng lungsod ng Parañaque. Ako po'y naniniwala na pareho po ang aming hangarin bilang mga kabataan, bilang mga youth. Iisa po ang aming layunin para sa mga tiga Parañaque. Walang iba kundi ang ating kaibigan, ang #1 councilor ng lungsod ng Parañaque, ang susunod na magiging Vice Mayor. Palakpakan natin, Rico Goles. Ngayon, kung meron akong team, meron tayong team, meron din kaming mga kasamahan na utang na loob din namin ang aming pong katayuan ngayon. Ang dahilan kung bakit kami nandito. Nais ko rin po i-acknowledge bago dating po ang ating isa pang sumusuporta at naniniwala sa YES team. Palakpakan natin si Kagawad Jomar Eugenio. Gaya na sabi ko po kanina, itong ating mga kasama, utang na loob namin sa kanila ang aming pong katayuan ngayong araw to. Nandito po kami dahil sa kanila at sa kanilang pagpupursige at pagtuturo sa amin
na magagandang bagay at magagandang paraan ng ating serbisyo publiko. Unahin ko na po, siya po ang naging dahilan kung ba't nandito po ako upang ipagpatuloy ang serbisyo po ng pamilya. Siya po ay nagpaubaya sa akin dahil ako'y nagpapasalamat at naniniwala siya sa aking layunin para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Parañaque. Walang iba kundi ang ating arkitekto ng tinatawag nating Coliseum, ang pinakamaraming pinagawang school building sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan natin, Congressman Roylo Goles. At syempre, yung isa pa po naming advisor ko habang buhay, ang aking ama, ang ama ng lungsod ng Parañaque. Palakpakan natin, Mayor June Bernabe. Ngayong araw na to, hindi na ho siguro sikreto na alam naman ho natin na sa susunod na taon, kami humaharap sa inyo dito at humihingi ng tulong dahil kami po ay papasok sa isang karera na hindi ho biro. Hindi ho madali ang aming papasukin. Hindi na ho siguro sikreto kung ano yung mga tatakbuhin namin. Pero alam nyo, isa sa mga bagay na nais ko pong i-bring up ngayong umaga na to, yung issue nila tungkol sa akin na pagiging isang bata. Siguro sabi nila, may isip, siguro nabalitaan nyo na ba yung issue na yun? Na bata ba daw ako masyado? Alam nyo katunayan, sabi nga ni Congressman, hindi ho ko ba? 37 years old ho ko. Bata pa ba yung 37? Tanda na, no? 3 taon na nga lang, 40 na ako eh. Nagkataon lang siguro mukha akong 27. Meron na, tama. May asawa na po ako, doon sa magtatanong, may asawa na po ako. At 3 na po ang aking anak. Isa lang ang asawa ko. Ayun naman. Isa lang po ang aking asawa, 3 po ang aking anak. Ako po yung 37. Doon sa magtatanong, nagtapos po ako sa Kolehiyo San Agustin ng high school, tulad ni Consiel Rico Goles. Nagtapos po din ako ng kolehiyo sa De La Salle University. Pareho din po kami ni Consiel Rico Goles. At pareho din po kaming puro babae ang aming mga anak. At bago nyo pa isipin kung ano gusto nyo isipin, binigyan kami ng Diyos ng puro babae dahil alam ng Diyos, magaling kami mag-alaga ng babae. Gaya ng sabi ko kanina, pinabatikos po ako sa ating edad. Dito natin makikita, dito po sa Metro Manila, napakarami na po nating mga leaders, mga mayors, mga governors ng probinsya na bata pa ho, pumasok na po sa politika. At nakikita natin yung success ng syudad na kanilang pinasukan. Una-una, yung Makati. Nakita natin naman na ating business capital district ng ating ng Pilipinas, ang Makati. Ang kanilang pong mayor, si Junjun Binay. Mas bata pa yata sa akin yun. Yung ating pong mayor ng Mandaluyong, si Benner Abalos, kung siya po yung naging mayor, 34 years old. Andyan si Fresnedi, andyan po si San Pedro ng Muntinlupa, nandyan si Freddy Tinga ng Taguig, at napakarami pa. Ano po ibig sabihin ko nito? Ang ibig ko sabihin lang dito, bago na po ang ating henerasyon. Kailangan na ho natin sumabay sa pagtaas ng kalidad o pagtaas ng teknolohiya sa ating lungsod. Kailangan makipagsabayan na po tayo sa pag-improve, pagiging high-tech na syudad. Kasi kung hindi, may iiwanan tayo. At kami po, na bagong henerasyon, ang nilalatag po natin ay isang moderno, dynamic, agresibo na syudad kung saan nais namin matupad ang aming mga parang itaas ang antas na kabuhayan ng bawat isang mamamayan sa mabilis na paraan, sa modernong paraan, na kung saan ako yung alam ko, nakakasiguro po ako sa ganitong sistema ay mas marami mo tayong matutulungan. Ang aming pong pangarap, sabi nila, bata pa ho kami para maglingkod. Kaya ang ino-offer namin, youth experience and service. Alam mo, simple lang naman yan eh. Gaya ng sabi nga ng ating congressman dito po sa Metro Manila, marami na ho nagsisilbi ng mga medyo bata-bata na mayor. Pero alam niyo yung importante sa lahat, at ito po yung natutunan ko sa aking ama, ang serbisyo, miski anong edad, hindi importante. Ang importante ay wala tayong tinatapakan,
Importante ay nagsisilbi tayo sa taong bayan. Ang importante, ang hangarin natin ay itaas ang antas na kabuhayan ng bawat isang mamamayan. At ang importante sa lahat, ang serbisyo natin hindi po galing dito, kundi galing po dito. Maaaring maraming sa inyo tatanong, ano bang proyekto ang gagawin ni Benjo? Kasi ginawa na naman ni Mayor yung mga proyektong dapat natin umpisahan. Tama. Pero gaya na sabi ko, marami na hong ginawa si Mayor proyekto, marami na hong ginawa si Congressman na naumpisahan na kailangan pa ho natin dagdagan. Marami ho nagawa ang ating mga opisyalis na kailangan din natin i-improve, i-moderno. Example, pagdating sa proyekto ng ating butihing Mayor, alam naman ho natin, tinatawag natin Project HELPS. Health, education, environment, livelihood, peace and order, socialized housing, social services, sports, senior citizen. Yun yung mga basic na sinunod ng aking ama. Ano po ang ating magiging bago na ipapasok? Lahat po yun, i-improve pa natin. Pagdating sa health, ang ating hospital, doon sa District 1, yung tinatawag natin Florencio V. Bernabe Senior Hospital, lalo pa po natin pagagandahin. Kasulukuyan, ginagawa na po yung 6-story building. At pagdating ng panahon, sisiguraduhin ko na kompleto po ang kagamitan sa PCH para hindi na ho mamamroblema ang mga pasyente doon. Hindi na ho lalayo para yung mga laboratory, yung x-ray, CT scan, etc. Doon na mismo sa hospital na yun, hindi na po lalayo ang ating mga pasyente. Pangalawa, ang aking pong pangarap, dito po sa pangalawang distrito, magkaroon na tayo ng sarili nating hospital para hindi na po lalayo ang mga tiga-District 2 at pupunta pa sa District 1. Pagdating sa edukasyon, simpleng-simple. Papaano ba ho natin itutunan ang pangangailangan ng mga kabataan pagdating sa edukasyon? Ilalapit po natin ang eskwelahan sa ating mga kabataan. Sisiguraduhin natin na ang bawat barangay may sariling elementarya at may sariling high school. Dito po sa District 2, kasulukuyan, wala pa po tayong kolehiyo. Kakabukas pa lang ng kauna-unahang kolehiyo sa lungsod na Parañaque, Polytechnic University of the Philippines, Parañaque Campus sa District 1. Pero ang aking pong pangarap, balang araw, dito po sa District 2, magkakaroon na tayong sariling kolehiyo para sa mga tiga-District 2. Hindi na po lalayo sa District 1. Simple rin. Pagdating sa environment, alam natin lahat, maganda, maliwanag ang ating dinadaanan, maliwanag ang ating mga kalye. Mas lalo pa ho natin paliliwanagin. Aayusin natin ang pagbabaha, aayusin natin ang peace and order. Socialized housing, ang pangarap po natin lahat. Na alam ko, pangarap din ng ating mga kababayan. Ang ating lungsod, pangarap ko, pangarap ni Mayor, pangarap natin lahat, na wala na ho tinatawag nating informal settlers. Alam, di ba? Pag sinabi mo informal settlers, ibig sabihin, yung bahay, yung lupa na kinatitirikan ng inyong bahay ay hindi sa inyo. Tama ba? Ang pangarap ko po, dito po sa lungsod ng Parañaque, wala na tayong squatters. Ibig sabihin, yung lupang kinatitirikan ng inyong bahay, ang plano natin, matulungan kayo para mapunta na sa inyo. Mapasa inyo na po yung lupa na kinatitirikan ng inyong bahay para meron kayong seguridad at hindi na kayo makakamba na mawalan kayo ng bahay sa inyong lugar. Okay ba yun? Marami pa. Alam nyo, buong maghapon nito siguro tayo magpaplano po dahil dito kung anong pa pong gagawin natin. Pero marami pa. Ang hinihiling ko lang sa inyo, ang hinihiling ko lang sa taong bayan, ay magtiwala po kayo sa amin. Magtiwala kayo sa Yes Team dahil ang hangarin lang po namin sa inyo ay maglingkod. Ang aming pong mga pamilya matagal na po sa serbisyo publiko. Mahal na mahal namin ang lungsod ng Parañaque at hindi ho namin lulukuhin ang taong bayan kasi kami po mismo, taga dito po kami. Alam niyo ako, pinanganak ako sa lungsod ng Parañaque. Dito po ako lumaki, dito na ako nag-asawa, dito na rin po ako natuto pagdating sa serbisyo publiko. Ito po pinapangako ko sa inyo lahat. Ni kailan, miski ano pa mangyari sa akin, manalo man o hindi, asahan nyo to, ni kailan, hindi po ako iiwanan at pupunta Laguna. Mananatili po ako sa lungsod ng Parañaque. Alam nyo, bago po ako magtapos,
ay ako'y nagpapasalamat. Dahil nakikita ko sa ating mga kasamahan na kayo po'y naniniwala sa ating hangarin. Naniniwala po kayo sa Yes Team at naniniwala po kayo na kaya pa po namin lalo pa po paunladin ang buhay ng ating mga kababayan. Naniniwala ba kayo doon? Para mahina. Naniniwala ba kayo doon? Tatandaan niyo lang po ito. Ang aking lolo, nanilbihan na po ng 23 years sa lungsod ng Parañaque. 23 years. At hindi niya po pinabayaan at iniwanan ang lungsod ng Parañaque. Ang aking pong ama, matatapos na po sa 15 taon niya ang paninilbihan sa lungsod ng Parañaque at hindi niya po pinabayaan at iniwanan ang lungsod ng Parañaque. Balang araw po, pag tayo po'y nandiyan na, kasama po ang ating Yes Team, pinapakako po sa inyo lahat to. Ni kailan hindi ko po iiwanan at pababayaan ang lungsod ng Parañaque dahil na mahal ko po ang lungsod ng Parañaque. Ako po si Consel Benjo Bernabe at dahil sa inyo at para sa inyo sa darating na taon, ako po itatakbo ng pagka-mayor sa lungsod ng Parañaque. Maraming salamat. Yes na yes ba? Okay. Muli palakpakan po natin magiging mayor, Mayor Benjo Bernabe! Pag kami nasali, pero hindi pa po tayo tapos ha, kasi meron pa po tayo mga magsasalita. Sila naman daw, Sai! Aba? Change place! Balik na ha? Yan! Ayun!